namatay ang makina. Iyon ang unang senyales, isang pagubo, isang pag-alog, at pagkatapos ay katahimikan. Isang katahimikang hindi normal. Mas makapal pa kaysa sa hamog na pumapalibot sa kanilang lumang jeep. Tila kinain ng puting ulap ang lahat ng tunog. Ang huni ng mga ibon, ang ingay ng hangin, pati na ang tibok ng sarili niyang puso. Great! Bulong ni Dave mula sa driver's seat. Ang kanyang boses ay tunog bigo. Mukhang ayaw talaga sa tin ng lugar na to. Pero para kay Lia Serrano, hindi iyon pagkabigo. Iyon ay kumpirmasyon. Ito na yon. Sa harap nila si Diap. Isang halos mabulok ng arko na gawa sa kawayan ang nagsilbing tarangkahan. Nakaukit dito sa mga letrang tila nililok ng kamay ang mga salitang maligayang pagdating sa baryo Malasombra. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Lia. Ngunit hindi ito takot. Ito ay pananabik. Ang ambisyon ay isang uri rin ng gutom. At sa loob ng 3 taon bilang isang junior correspondent, gutom na si Lia para sa isang kwentong mag-aangat sa kanyang pangalan. Isang kwentong kanya lang. Hayaan mo na, ako nang bahala, sabi niya kay Dave, sabay tapik sa balikat nito. Pinilit niyang itago ang ngiti sa kanyang labi. Mas maganda nga to, mas may drama. Ang baryo Malasombra, isang tuldok lang sa mapa ng Antique. Isang lugar na nabubuhay sa mga bulong-bulungan. Isang komunidad na di umano'y isinumpa ang paggamit ng asin. Para sa isang mamamahayag na tulad ni Lia, ang kwento ay hindi lang basta kakaiba. Ito ay ginto. Bumaba sila ng jeep. Agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin. May amoy ng basang lupa, nabubulok na dahon, at isang bagay pa na hindi niya matukoy. Isang bagay na luma at malungkot. Ilang sandali lang mula sa makapal na hamog. Isang figura ang lumitaw. Isang matangkad na lalaki. Nasa mga 50 anyos. Nakasuot ng malinis na polo. May awtoridad sa kanyang tindig. At isang nangngiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi pagkakita sa kanila. Mga dayo. Anya. Ang boses niya ay malakas at puno ng sigla. Tila sinasadyang basagin ang katahimikan. Ako si Kapitan Ignacio, ang punong barangay dito. Pasensya na kung hindi namin kayo agad nasilayan. Bihira lang ang may lakas ng loob na tawirin ang aming bundok. Nagpakilala sila ni Dave. Ang ngiti ni Kapitan Ignacio ay magiliw, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Mayroong lamig sa kanyang titig. Isang kalkuladong pagtatasa na nagparamdam kay Lia na hindi lang sila basta bisita, sila ay sinusuri. Naku, nasiraan pa kayo, sabi ng kapitan, tinitingnan ang kanilang jeep. Huwag kayong mag-alala. Ang mga tao ko na ang bahala dyan. Sa ngayon, kayo ay aming panauhin. Hali kayo at makikain muna sa aking tahanan. Habang naglalakad sila sa sentro ng baryo, naramdaman ni Lia ang mga mata. Daan-daang mga mata. Mula sa mga bintanang bahagyang nakabukas, mula sa likod ng mga puno, mula sa mga anino ng mga kubo. Ang mga taga-baryo ay nakatingin sa kanila. Hindi ito ordinaryong pag-uusisa. Ang mga titig nila ay walang laman, tila mga manikang salamin na nakatanaw sa kawalan. Sinubukan ni Lia nang ngitian ang isang matandang babae na naghahabi sa kanyang balkonahe. Ngunit imbes na gumanti, mabilis na iniwas ng babae ang kanyang tingin at nagmamadaling pumasok sa loob.
Isinarado ang pinto ng may bahagyang kalabog. "Huwag niyo na silang pansinin," sabi ni Kapitan Ignacio na tila nabasa ang nasa isip niya. Hindi sila sanay sa mga tagalungsod. Simple lang ang buhay dito sa Malasombra. Tahimik at payapa. Tahimik. Iyon ang tamang salita. Masyadong tahimik. Walang tawanan ng mga bata. Walang tsismisan ng mga matatanda. Walang alulong ng aso. Ang tanging naririnig lang ay ang pagaspas ng hangin at ang yabag ng kanilang mga paa sa lupang kalsada. Sa tahanan ng kapitan, isang piging ang nakahanda. May kanin, may adobong manok, may sinigang na isda. Kumpleto sa sahog, ngunit habang sinusubo ito ni Lia, may napansin siyang kakaiba. Walang lasa. Lahat ng pagkain ay matabang. Isang patag na lasa ng pinakuluang karne at gulay. Sinubukan niya ang adobo. May anghang ng paminta at asim ng suka, pero may kulang. Isang mahalagang sangkap na nagbibigay buhay sa lahat ng pagkain. "Masarap ba?" tanong ng asawa ng kapitan. Isang babaeng may mga matang laging nakayuko. "Opo," pilit nang ngumiti si Lia. "Kakaiba po ang luto ninyo." Doon na niya sinimulan ang kanyang pakay. "Kapitan, kung hindi niyo mamasamain, kaya po kami nandito ay para gawan ng dokumentaryo ang inyong baryo. Nabalitaan po namin ang inyong kakaibang tradisyon tungkol sa asin." Ang ngiti ni Kapitan Ignacio ay hindi nagbago. "Ah, iyon pala. Simple lang naman ang dahilan, Hija. Isang lumang paniniwala. Ang asin daw ay nakakasama sa aming lupain. Pinapanatili naming dalisay ang aming ani, ang aming tubig. Ito ang aming paraan ng paggalang sa mga espiritu ng bundok na nagbabantay sa amin. Isang paliwanag na halatang isinulat na para sa mga dayo. Isang kasinungalingan. Alam iyon ni Lia. Nararamdaman niya ito sa hangin, sa katahimikan, sa matabang na pagkain, at sa mga mata ng mga taong nakapaligid sa kanila. Habang pauwi sila sa maliit na bahay panuluyan na inihanda para sa kanila, napansin ni Lia ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa itaas ng bawat pintuan ng mga bahay. Mga paikot-ikot na linya na may matutulis na dulo, tila mga galamay na nagpoprotekta gabi. Si Dave ay mahimbing nang natutulog, pagod sa biyahe. Ngunit si Lia, buhay na buhay ang diwa. Inilabas niya ang kanyang kamera at sinimulang suriin ang mga kuhang video. Una, ang pagdating nila. Ang makapal na hamog ang arko. Sunod, ang pagbati ni Kapitan Ignacio. Pinanood niya itong muli. Pinabagal ang takbo, ang ngiti, ang mga mata. Doon, sa isang iglap, sa isang kislap ng liwanag mula sa lente, nakita niya ito. Pinindot niya ang pause button. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang hininga. Ang mga mata ni Kapitan Ignacio, sa loob lamang ng isang segundo, ay nagapoy. Isang kulay pulang matingkad, parang dalawang baga na nagliliyab sa dilim. Mabilis niyang ni-rewind ang video at pinanood muli. Normal. Ni-rewind ulit. Normal. At muli wala na. Nawala na ang pulang kisap. Baka imahinasyon niya lang. Isang glitch sa kamera. Ngunit ang panlalamig ng kanyang batok at ang biglaang pagtindig ng kanyang mga balahibo ay nagsasabi ng ibang kwento. Hindi ito glitch. May nakita siyang hindi dapat makita. At sa tahimik na baryo ng Malasombra, babako di ambang damamamamabid. Alam niya na ang katotohanang hinahanap niya ay mas madilim at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala.
Hindi mapakali si Dave. May kung anong bigat sa hangin ng malasombra na dumadagan sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na pilit niyang isinasantabi bilang pagod lang mula sa mahabang biyahe. Ngunit habang lumalalim ang gabi, bumabalik at umuulit sa kanyang isipan ang mga babala ng kanyang lolo. May mga lugar na hindi dapat kinakalikot, Apo. Ang sabi ni Apo Kadyo habang inaayos nito ang mga anting-anting sa bintana ng kanilang lumang bahay. Lalo na ang mga lugar na kinalimutan na ng asin. Binaliwala niya lang noon ang mga iyon bilang kwento ng matanda. Pero ngayon, sa loob ng kwartong amoy luma at mamasamasang lupa, ang mga kwentong iyon ay nagkakaroon ng matatalas na pangil. Nagsimula ito sa isang panaginip. Nasa isang madilim na lugar siya at sa di kalayuan ay nakikita niya si Apo Kadyo. Pilit siyang tinatawag nito. Ibinubuka ang bibig para magbigay ng babala, ngunit walang boses na lumalabas. Sa halip, ang tanging naririnig ni Dave ay ang malakas at paulit-ulit na tunog ng lupang ipinapala na para bang may inililibing. Nagising siyang pinagpapawisan, habol ang hininga. Ang tunog ng pala ay tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga. Hindi na siya nakatulog muli. Pagsikat ng araw na halos hindi matanaw dahil sa makapal na hamog, nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid ng baryo. Doon niya nakita ang isang kakaibang ritual. Ang ilang mga taga-baryo ay nakatayo sa paligid ng isang malaking siga. Gumagalaw na parang mga anino sa madilim na umaga. Isa-isa silang naghahagis ng mga bigkis ng hindi matukoy na mga halamang gamot sa apoy. Walang nagsasalita. Tanging ang lagitik ng apoy at ang mabagsik na amoy ng sinusunog na dahon ang pumupuno sa hangin. Habang nagmamasid mula sa malayo, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay walang emosyon, malalim at madilim. Nagkatitigan sila ng ilang saglit. Pagkatapos, yumuko ang bata at gumuhit sa lupa gamit ang isang patpat. Isang simpleng figura ng tao ang kanyang iginuhit. Bilog na ulo, katawang patpat, mga braso at binting guhit lang. Ngunit pagkatapos, gumuhit siya ng mga malalakas at magugulong linya sa gitna ng katawan na para bang pinupunit ito. Binaluktot niya ang iginuhit na mga braso at binti sa mga anggulong hindi natural. Itinaas muli ng bata ang kanyang tingin kay Dave. At sa pagkakataong ito, kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Walang salitang namutawi sa bibig ng bata. Mabilis itong tumalikod at tumakbo, nilamon ng makapal na hamog na bumabalot sa baryo Malasombra. Naiwan si Dave na nakatitig sa guhit sa lupa. Kinilabutan siya. Hindi iyon isang ordinaryong larawan ng bata. Iyon ay isang imahe ng karahasan. Ang takot na dala ng panaginip at ng ritual kaninang umaga ay mas lalo pang lumaki gabi. Ang katahimikan sa kanilang tinutuluyang silid ay mas mabanas, ay mas mabigat kaysa dati. Si Leah ay mahimbing nang natutulog, pagod sa maghapong pag-iikot at pagkuha ng mga litrato. Ngunit si Dave ay gising na gising, nakikiramdam sa bawat mumunting tunog. At doon niya narinig, una, isang malakas na lagapak mula sa kakahuyan malapit sa kanila. Ang tunog ng isang malaking sanga na nababali. Sinundan ito ng katahimikan. Ilang sandali pa, isang kaluskos ang gumapang sa kanilang bubungan. Hindi ito tunog ng pusa o daga. Masyadong mabigat. Pagkatapos ay narinig niya ang pagaspas. Isang malakas at mabigat na pagaspas ng pakpak
Hindi tulad ng ibon. Ang tunog ay mabigat at parang katad, na parabang may isang dambuhalang nilalang ang lumilipad sa itaas. Ang anino nito'y panandaliang nagpadilim sa sinag ng buwan na tumatama sa kanilang bintana. Napigil ni Dave ang kanyang hininga. Hindi gumagalaw hanggang sa unti-unting naglaho ang tunog. Kinaumagahan, bago pa magising si Leah, lumabas si Dave. May kung anong nag-uudyok sa kanya na tingnan ang kanilang sasakyan. At doon, sa pinto sa gilid ng driver, nakita niya ito. 3 magkakahilerang guhit, malalim at matalas, na bumaon hanggang sa bakal ng sasakyan. Bakas ng mga kukong napakalaki at napakalakas para sa kahit anong hayop sa gubat na alam niya. Ang lahat ng duda sa kanyang isipan ay naglaho. Tama si Apo Kadyo. Nasa panganib sila. Kinagabihan, hindi na mapakali si Dave. Patuloy siyang nagmamasid sa bintana habang ang baryo sa labas ay nababalot sa isang nakabibinging katahimikan. Walang ilaw, walang galaw, hanggang sa may nakita siyang isang tao sa gitna ng plaza. Nakatayo lang ito doon, hindi gumagalaw, naliligo sa malamlam na sinag ng buwan. Nakilala niya ito, isa sa mga magsasakang nawawala mula pa kahapon. Bakit ito naroon? Dahan-dahan itinaas ng lalaki ang kanyang ulo na parabang tinitingnan ang buwan. At sa ilalim ng liwanag nito, nakita ni Dave ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpanindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang bibig ng lalaki ay punit mula sa isang tenga hanggang sa kabila. Sa isang malapad at tahimik na ngiti, napaatras si Dave palayo sa bintana. Ang likod ay tumama ng malakas sa malamig na pader. Nanlamig ang kanyang buong katawan at ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan ay ngangamamatuwo bimintam. Tanging isang kiming pag-angal na parabang sinasakal. Hindi gumalaw ang lalaki sa plaza. Nanatili itong nakatingala sa buwan. Ang nakangiting mukha ay isang karumaldumal na tropeyo na ipinapakita sa kadiliman. Hindi iyon sugat mula sa isang mabangis na hayop. Masyadong perpekto ang pagkakatabas. Iyon ay sinadya. Iyon ay isang mensahe. Sa isang iglap, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa isipan ni Dave. Ang mga babala ni Apo Kadyo, ang batang gumuhit ng kamatayan, ang mga kalmot sa kanilang sasakyan, ang mabibigat na pakpak na narinig niya sa gabi. Hindi sila napadpad sa isang ordinaryong baryo. Napasok sila sa isang kulungan, isang bitag. At ang lalaking may ngiting hanggang tenga ay isang babala para sa kanila. Mabilis siyang lumingon kay Leah na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa halimaw na nakatayo sa labas. Kailangan niyang gisingin ito. Kailangan nilang umalis. Ngayon na. Niyugyug ako ni Dave para magising. Hindi ito banayad na paggising. Marahas ito, puno ng pagmamadali at takot. Leah, gising. Mag-impake ka. Aalis na tayo. Narinig kong sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay ang mukha niyang namumutla sa sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. Anong nangyayari? Dave, anong oras na ba? Tanong ko, pilit na inaalis ang antok.
Wala nang oras para magpaliwanag. Basta magtiwala ka sa akin. Nakakita ako ng isang bagay. Isang bagay na hindi tama. Kailangan nating makaalis dito. Ngayon na. Ang tindi ng takot sa kanyang boses ay sapat na para sa akin. Walang pag-aalinlangan. Bumangon ako. Hindi na ako nagtanong pa. Mabilis at tahimik naming iniligpit ang aming mga gamit. Ang bawat galaw ay maingat na para bang may nakikinig sa amin. Yang tanging maririnig sa silid ay ang aming mabibigat na paghinga at ang mabilis na kaluskos ng mga damit na isinisilid sa bag. Dala ang aming mga gamit. Dahan-dahan naming binuksan ang pinto at lumabas sa madilim na gabi. Malamig ang hangin, mas malamig kaysa dati. At ang katahimikan ng baryo ay tila may sariling bigat. Bawat anino ay tila isang nagmamasid na nilalang. Nang marating namin ang aming jeep, doon bumagsak ang lahat ng pag-asang dala namin. Hindi lang basta flat ang mga gulong. Laslas, gutay-gutay gutay-gutay na parang sinadyang wasakin ng isang bagay na may matatalas na kuko at matinding galit. Ang mga hiwa ay malalalim, umabot hanggang sa bakal ng rim. Walang duda, hindi ito gawa ng hayop. Ito ay isang malinaw na mensahe. Bawal kayong umalis. Diyos ko, bulong ko, habang nakatitig sa wasak na gulong. Ang pakiramdam ng pagiging bihag ay biglang gumapang sa aking balat. Kinabukasan, walang ibang pagpipilian, nilapitan namin si Kapitan Ignacio. Nadatnan na namin siya sa harap ng kanyang bahay. Nagkakape na para bang isang ordinaryong umaga lang. Ngumiti siya nang makita kami, isang nangiting perpekto at walang bahid ng anumang pagkabalisa. Magandang umaga. Ang aga ninyo yata. Bati niya. Kapitan, may problema sa sasakyan namin. Sabi ko, pinipilit na maging kalmado. Sinira ang mga gulong. Laslas lahat. Tiningnan ni Kapitan Ignacio ang aming sasakyan mula sa malayo. Tumango-tango siya na may kunwaring pag-aalala. Naku, masamang balita yan. Marahil ay kagagawan ng mga mababangis na hayop sa gubat. Minsan ay bumababa sila dito sa baryo kapag nagugutom. Alam naming nagsisinungaling siya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Mayroong kislap ng tagumpay doon. Huwag kayong mag-alala. Dagdag niya, maaari kayong manatili dito ng ilang araw pa habang inaayos natin yan. Kayo ay aming mga panauhin. Panauhin. Ang salitang iyon ay parang isang insulto. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na. Hindi kami panauhin. Mga bilanggo kami. Hindi ako sumuko. Sa hapon, nagdahilan akong maglalakad-lakad para kumuha ng litrato. Ang totoo, umaakyat ako sa pinakamataas na burol sa pag-asang makahanap ng signal ng telepono. Kahit isang bar lang. Ngunit habang papalapit ako sa tuktok, wala akong nakitang signal. Sa halip, ang nakita ko ay ang mga tauhan ni Kapitan Ignacio. Nakaposisyon sila sa bawat posibleng labasan ng baryo. Sa daan, sa mga landas sa gubat. Nagpapatrolya sila. Hindi para protektahan ang baryo, kundi para siguraduhing walang makakatakas. Bumalik ako sa aming silid na dala ang bigat ng katotohanan. Nakulong kami. Habang naglalakad ako pabalik, isang matandang babae na nagwawalis sa harap ng kanyang kubo ang biglang lumapit sa akin. Hindi siya nagsalita. Mabilis niyang isiniksik sa aking kamay ang isang maliit na piraso ng tela at agad na tumalikod. Nagpatuloy sa pagwawalis na parang walang nangyari. Binuksan ko ang aking palad. Sa loob ng tela ay may lamang dinurog na bawang.
Ang matapang at pamilyar na amoy nito ay sumingaw sa hangin. Isang amoy na ayon sa mga kwentong bayan ay pantaboy sa masasamang espiritu. Gabi, nakakulong kami ni Dave sa aming silid. Ang tanging ilaw ay mula sa isang kandila. Ang katahimikan sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Bigla, isang marahas na pagkalmot ang narinig namin sa pinto. Scream! Rape! Hindi ito kalmot ng hayop. Ito ay malakas, desperado, at puno ng galit. Napatalon kami pareho. Nagkatinginan kami. Ang aming mga mata ay puno ng parehong sindak. Natahimik, walang sumunod na tunog. Dahan-dahan, lumapit si Dave sa pinto. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pagitan ng pinto at ng sahig. Walang tao. Bulong niya. Nakahinga sana ako ng maluwag, ngunit nagsalita siyang muli. Ang boses ay halos hindi marinig. Leah, may pumapasok. Lumuhod ako sa tabi niya at sumilip din. Hindi ko makakalimutan ang nakita ko. Mula sa ilalim ng pinto, isang maitim na likido ang dahan-dahang gumagapang papasok. Ito ay malapot, parang alkitran, at kasabay nito ang pagpasok ng isang napakabaho at nakakasulasok na amoy. Amoy ng nabubulok na laman at lumang dugo. Walang tigil itong dumadaloy, bumubuo ng isang maitim na puddle sa aming sahig na para bang ang kadiliman mismo sa labas ay nag-ahanap ng paraan upang makapasok. Nanginig ang kamay ni Dave habang inilalabas ang maliit na piraso ng tela mula sa bulsa ni Leah. Iyon ang dinurog na bawang na ibinigay ng matandang babae. Ang amoy ay matindi, ngunit sa isang madilim na sulok ng baryo na ito, iyon na ang pinakamalapit sa kaligtasan na mayroon sila. Lolo Cadyo, bulong niya. Ang pangalan ay parang isang panalangin. Kailangan kong maalala. Ang nangyari kagabi, ang maitim na likido, ang amoy, ay nagpatunay na ang mga babala ni Leah ay hindi lang paranoia. Ang mga aswang ay totoo at sila ay nakulong. Walang silbi ang modernong teknolohiya o pagiging rasyonal dito. Kailangan niyang yakapin ang mga sinaunang kaalaman na pilit niyang kinalimutan. Umupo si Dave sa sahig. Kinakagat ang labi. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at bumalik sa kanilang lumang kusina, kung saan nagluluto si Apo Cadyo at nagtuturo ng mga bulong, spell at agimat charm. Kapag natatakot ka, Apo, bumulong ka ng isang panalangin sa lupa, ang sabi ni Apo Cadyo. Ang lupa ang una nating kaibigan at ang huli nating kalaban. Naalala niya ang isang simpleng orasyon, incantation, para sa proteksyon. Sa ngalan ng mga ninuno at ng sikat na tala, ang kasamaan ay walang puwang sa aking kinatatayuan. Banal na proteksyon, bumalot sa amin. Bulong niya ng paulit-ulit. Sa una ay may pag-aalinlangan, pagkatapos ay may lakas. Habang binibigkas niya ang mga salita, parang may kung anong bahagyang ginhawa ang pumasok sa kanilang silid. Isang huwad na kapayapaan na hindi galing sa labas. Iyon ay galing sa loob niya. Ngayon, kailangan nila ng tunay na tulong. Tanging ang mga taga-baryo na hindi pa lubusang kinokontrol ang makakatulong sa kanila. At ang tanging nakita nilang nagpakita ng kabaitan ay ang matandang babae. Pinuntahan ni na Dave at Leah ang bahay ng matandang nagbigay ng bawang. Ang bahay ay luma at parang babagsak na, mas luma pa kaysa sa karamihan sa baryo.
Isang matandang lalaki at babae ang nagbukas ng pinto. Sina Mang Celso at Aling Nida. Ang kanilang mga mukha ay balisa, puno ng takot. "Alam namin kung bakit kayo nandito," sabi ni Mang Celso. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Nakita namin ang nangyari sa inyong sasakyan. Nasa loob sila. Ang maliit na espasyo ay punong-puno ng mga anting-anting at mga tuyong halamang gamot na nakabitin. Dito, sa wakas, ay may nakinig. Ano ba talaga ang nangyayari dito, Mang Celso?" "Sino ang kapitan?" tanong ni Lia. Bumuntong hininga si Aling Nida. Tumingin sa bintana na para bang natatakot na may makarinig sa kanila. "Ito ay ang sumpa ng Malasombra. Ang sumpa ng Malasombra. Isang kasunduan. Matagal na. Noong araw, ang lugar na ito ay salat sa ani. Kaya't isang pamilya ang nakipagkasundo sa Diablo ng lupa, Devil of the Earth. Kapalit ng masaganang ani at kapangyarihan, ibibigay nila ang kanilang kaluluwa at ang kanilang mga anyo." Hindi niya binanggit ang salitang aswang. Hindi niya kailangang gawin iyon. Ang kapitan at ang kanyang pamilya, sila ang mga tagapagpala ng lupa. Sila ang mga namumuno sa dilim. Ipinakita ni Aling Nida ang kanyang likod. Mayroong malalaking lumang pilat na pumapasan sa kanyang balat na parang sinunog ng isang bagay na napakainit. "Subukan mong umalis at ganyan ang parusa. Walang makakalabas sa baryong ito ng buhay kung wala ang kanilang pahintulot." Nalaman pa ni na Dave at Lia ang tungkol sa mga tagabantay. Ang mga tapat na taga-baryo, binigyan ng kapangyarihan at proteksyon ng mga aswang na nagsisilbing mga tagapagmanman at tagapagpatupad ng kanilang mga patakaran. Sila ang mga nagpapatrolya, ang mga tanod, at ang pinakamasahol. Sa bawat bilog na buwan, full moon, isang tao ang ihahandog sa lupa para mapanatili ang kasunduan. Ito ang kanilang ritual. Ngunit nagbigay din sila ng isang pahiwatig ng pag-asa. May mga halamang gamot na makakatulong. May mga bulong na makakaprotekta. Ang kaalaman ay nakabaon pa rin sa lupa ng Malasombra. Kailangan lang nilang hukayin. Nang paalis na sina Lia at Dave, may naramdaman silang hindi maganda. Sa di kalayuan, sa dulo ng kalsada, nakita nila ang isang lalaki na nakatayo, nakatitig sa kanila. Iyon ay ang anak ni Mang Celso at Aling Nida. Isang miyembro ng mga nagpapatrolya sa baryo. Ang tagabantay hindi siya nagtatago. Hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanila. Hindi ng isang anak na nagmamalasakit sa kanyang mga magulang, kundi ng isang tagapagbantay na nagbabantay sa kanyang mga bilanggo. Ang pagiging isang investigative journalist ay nagturo sa akin na maging mapanuri at may pag-aalinlangan. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Dito sa Malasombra, ang mga alamat ay naglalakad sa lupa at ang mga bangungot ay may matatalas na kuko. Itinago ko ang kamera ko sa ilalim ng isang malaking bato malapit sa gilid ng gubat noong unang araw. Umaasang makukunan ko ang tunay na buhay sa baryo nang hindi nila namamalayan. Ngayon, ang kamera na iyon ang tanging pag-asa naming magkaroon ng kahit anong ebidensya kung sakaling makalabas kami dito ng buhay. Kailangan kong mabawi iyon. "Masyadong delikado, Lia," sabi ni Dave. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Gabi na, sila ang naghahari sa dilim. Kaya nga kailangan nating gawin ito ngayon habang abala sila sa pagpapatrolya sa mga labasan." Giit ko, hindi nila iisipin na lalapit tayo sa gubat. Sa wakas,
Pumayag din siya. Gamit ang dilim bilang aming anino, dahan-dahan kaming gumapang papalabas ng aming silid at tumahak patungo sa lugar kung saan ko itinago ang kamera. Bawat kaluskos ng dahon, bawat huni ng kuliglig ay nagpapatindig ng aming mga balahibo. Ang hangin ay mabigat at malagkit. Puno ng amoy ng nabubulok na halaman. Nang marating namin ang batuhan, agad kong hinanap ang kamera. Naroon pa ito ligtas sa ilalim ng bato. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Mula sa itaas, isang nakakabinging tunog ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang matinis na hiyaw na hindi galing sa ibon o anumang hayop. Scream! Bago pa man kami makatingin sa itaas, isang malaking anino ang bumulusok mula sa mga puno. Hindi ito anino. Ito ay isang nilalang. Isang nilalang na may katawan ng babae. Ngunit ang likod ay may malalapad at parang katad na pakpak ng paniki. Ang buhok nito ay mahaba at magulog. At ang mga kuko sa kamay ay matutulis at maitim. Ang mga mata nito ay nagliliyab na pula at ang bibig nito ay bukas, naglalaway at may nakausling mahabang dila na parang latigo. Isang manananggal. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Tumilapon ako patalikod, natumba sa mga tuyong dahon. Ang halimaw ay direktang bumagsak sa akin. Ang mabahong hininga nito ay tumama sa aking mukha. Ang bigat nito ay halos dumurog sa aking dibdib. Nakita ko ang mga nagliliyab na mata nito, ang uhaw na uhaw sa dugo. Ibinuka nito ang kanyang bibig para kagatin ang aking leeg. Sumigaw ako. Lia! Sa isang iglap, kumilos si Dave. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa purong instinct. May dinampot siyang sanga mula sa lupa, isang sanga ng suwa, pomelo tree. Napuno ng matatalas na tinik, naalala niya ang sinabi ni Apo Kadyo. Ang mga aswang ay takot sa lahat ng bagay na matulis. Sa buong lakas, isinaksak ni Dave ang tinik na sanga sa pakpak ng manananggal. Isang nakakayanig na sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw sa buong gubat. Hindi ito sigaw ng tao. Ito ay sigaw ng isang demonyo. Bumitaw ito sa akin. Umuurong habang pilit na tinatanggal ang sanga na bumaon sa malambot na laman ng pakpak nito. Takbo! Sigaw ni Dave. Hindi na kami lumingon pa. Tinakbo namin ang daan pabalik sa aming silid. Ang aming mga puso ay dumadagundong sa aming mga dibdib. Ang tunog ng galit na sigaw ng manananggal ay humahabol sa amin mula sa likuran. Pagsarado namin ng pinto, isinandal namin ang aming mga likod dito. Parehong habol ang aming hininga. Nanginginig sa takot at adrenaline. Buhay kami. Nakaligtas kami. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig pa rin ang mga ito. At doon ko napansin na may hawak akong isang bagay. Isang bagay na malamig at matigas. Sa gitna ng pagpupumiglas kanina. Sa aking pagtatangkang itulak ang halimaw palayo, napahawak ako sa leeg nito at may nahila. Ibinuka ko ang aking palad. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, kumislap ito. Isang gintong hikaw. Isang hikaw na may disenyo ng bulaklak ng sampagwita. Ang dugo ko ay tila naging yelo. Sigurado ako, ito ang parehong hikaw na suot-suot ng asawa ni Kapitan Ignacio noong unang araw naming dumating sa baryo. Hawak ni Lia ang gintong hikaw sa kanyang palad. Sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng kandila, ito ay kumikinang na parang mata ng demonyo. Ang asawa ni Kapitan Ignacio. Ang katotohanan iyon
ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang kaaway ay hindi isang walang pangalang halimaw na nagtatago sa gubat. Siya ay isa sa kanila. May mukha, may pangalan, at nakasama namin sa iisang silid. Ang realisasyon ni nasatad na kakuli noon tugon ay kumalat sa aking sistema na parang lason. Kung ang asawa ng kapitan ay isa sa kanila, paano pa ang iba? Ang mga miyembro ng konseho, ang mga gwardya, ang mga taong ngumingiti sa amin sa umaga. Bigla, ang bawat mukha sa baryo Malasombra ay naging isang maskara. Hindi na tayo pwedeng magtiwala kahit kanino, bulong ni Lia. Binibigkas ang mismong takot na gumagapang sa aking isipan. Pilit kong hinalungkat ang mga alaala ng mga kwento ni Apo Kadyo. Mga kwento tungkol sa mga aswang, sa kanilang mga kapangyarihan, sa kanilang mga kahinaan. At naalala ko ang isang bagay na partikular niyang idiniin. Hindi lahat ng halimaw ay nasa gubat, Apo, ang sabi niya noon. Ang iba, kasalo mo sa hapagkainan. Hindi lahat ay biktima. Ang aswang ay makapangyarihan at ang kapangyarihan ay laging nang aakit ng mga alagad. Mga alagad, mga taong handang magsilbi sa dilim kapalit ng kaunting pabor, proteksyon, kaunting yaman, o simpleng hindi sila ang magiging susunod na handog. Mga tagabantay, ang tawag sa kanila ni Apo Kadyo, ang mga mata at tainga ng mga aswang. Sila ang nagsisigurong walang nakakalabas, walang nakakapasok, at walang nagtatangkang lumaban. Isang mukha ang biglang pumasok sa aking isipan. Ang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada, nakatitig sa amin matapos kaming manggaling kina Mang Celso at Aling Nida. Ang kanilang sariling anak. Ang anak ni Mang Celso, sabi ko kay Lia. Isa siyang tagabantay. Sigurado ako. Ang sakit ng katotohanan iyon ay mas matindi pa. Ang mga taong tumulong sa amin ay maaaring nasa kapahamakan dahil sa kanilang sariling kadugo. Kailangan naming makasiguro. Kailangan naming malaman kung paano sila kumikilos. Kinagabihan, nagplano kami. Nagtago kami sa isang madilim na eskinita, malapit sa daanan ng mga nagpapatrolya. Hinintay namin ang isa sa mga tauhan ng kapitan na dumaan. Isang lalaking payat na may sulo sa isang kamay. Sa halip na sundan ang karaniwang ruta sa paligid ng baryo, lumihis siya ng landas at pumasok sa isang makitid na daan patungo sa kakahuyan. Sinundan naman namin siya. Maingat na tinatapakan ang bawat tuyong dahon. Huminto ang lalaki sa harap ng isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay malalaki at nakakalat na parang mga ahas sa lupa. At ang mga sanga nito ay tila mga kamay na nakaabot sa langit. May dala siyang isang maliit na palayok na yari sa luwad. Sa harap ng puno, marahan niyang ibinuhos ang laman ng palayok sa isang uka sa pagitan ng mga ugat. Sariwang dugo, maitim at malapot sa liwanag ng kanyang sulo. Pagkatapos, yumuko siya. Nagbigay galang sa puno na parang isang Diyos. Bago tumalikod at bumalik sa kanyang ruta, naiwan kaming nakatago sa dilim, nanlalamig sa aming nakita. Ngayon, naiintindihan na namin, hindi lang ito simpleng pananakot. Ito ay isang sistema, isang organisadong kulto. Ang mga aswang ang mga Diyos, at ang mga tagabantay ang kanilang mga pari na nag-aalay ng dugo para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. At ang mga ordinaryong taga-baryo, sila ang mga tupa o ang mga handog.
Isang nakakakilabot na isip ang biglang sumagi sa akin. Ang anak ni Mang Celso. Nakita niya kaming pumasok sa kanilang bahay. Kung isa siyang tapat na tagabantay, ano ang gagawin niya? Kailangan nating bumalik, sabi ko kay Lia. Ang boses ko ay puno ng biglaang pagmamadali. Sina Mang Celso at Aling Nida, nasa panganib sila. Dali-dali kaming bumalik. Tinakbo ang madilim na daan pabalik sa bahay ng matandang mag-asawa. Ngunit kahit sa malayo pa lang, alam ko nang huli na kami. Ang pinto ng kanilang maliit na kubo ay nakaawang, marahas na binuksan. Sa loob, ang kanilang kakaunting mga gamit ay nagkalat, na para bang may naghalughog o naganap na isang marahas na pagtatalo. At sa gitna ng sahig na lupa, sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bukas na pinto, ay isang madilim na bahid na kumikinang, isang lawa ng sariwang dugo. Ang dugo sa sahig ng bahay ni Mang Celso at Aling Nida ay hindi lang basta dugo. Ito ay gasolina na ibinuhos sa nag-aalab ko ng galit at takot. Ang kaunting pag-asa na ibinigay nila sa amin ay kinuha sa pinakamarahas na paraan. Wala nang babalikan, wala nang atrasan. Ang pagiging maingat ay hindi na isang pagpipilian. Pupuntahan natin siya, sabi ko kay Dave. Ang boses ko ay matigas at walang emosyon. Pupuntahan natin ang bahay ni Kapitan Ignacio ngayong gabi. Lia, pagpapakamatay yan, sagot ni Dave. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Mas malala pa sa kamatayan ang manatili dito at hintayin ang ating katapusan. Giit ko. Kailangan ko ng pruweba. Kahit isang litrato lang. Kahit ano. Ang galit ang nagbigay sa akin ng tapang. Ang dalamhati ang nagbigay sa akin ng lakas. Hinila ko si Dave. At sa ilalim ng dilim, gumapang kami patungo sa puso ng kasamaan. Ang bakuran ng bahay ni Kapitan Ignacio. Ang kanyang property ay malaki at napapalibutan ng matataas na pader na bato. Ngunit may isang bahagi sa likuran na gumuho na. Sapat na espasyo para makapasok kami. Ang bawat anino ay tila isang nagbabantang halimaw at bawat ihip ng hangin ay parang isang babalang bulong. Sa likod ng malaking bahay, may nakita kaming isang lumang kamalig o bodega. Perpektong lugar para magtago. Dahan-dahan kaming pumasok. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, lumang kahoy, at isang bagay na metaliko, parang amoy ng dugo. At doon namin narinig mga boses galing sa loob ng malaking bahay. Hindi ito ordinaryong usapan. May bigat at autoridad sa tono na pinangungunahan ng pamilyar na boses ni Kapitan Ignacio. Sumilip kami sa isang malaking siwang sa pagitan ng mga tabla ng pader ng kamalig. Ang siwang ay direktang nakatutok sa isang malaking bintana ng bahay, kung saan nagmumula ang isang madilaw at nanginginig na liwanag ng lampara. Ang nakita namin sa loob ay isang eksenang hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Nakatipon sa isang malaking mesa sina Kapitan Ignacio at ang 5 pang pinakamatatandang miyembro ng baryo, ang mga taong tinatawag nilang konseho. Nagpupulong sila. Ngunit may kakaiba. Ang kanilang mga mata ay may kakaibang kislap at ang kanilang mga ngiti ay masyadong malapad, masyadong matalas. Nagsalita si Kapitan Ignacio. Ang kanyang boses ay malalim at nag-uutos. Ang mga dayo ay nagiging problema na. Masyado na silang maraming nalalaman. Kailangan natin silang mahanap bago sumikat ang araw. Pagkatapos ay tumayo siya. At doon nagsimula ang bangungot.
Isang nakakapangilabot na tunog ng nababaling buto at napupunit na laman ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ni Kapitan Ignacio mula sa baywang pababa ay nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang pangitaas na katawan, ang kanyang torso, braso at ulo ay dahan-dahang humihiwalay. Napasinghap ako, ngunit tinakpan agad ni Dave ang aking bibig. Ang aming mga mata ay nananatiling dilat sa purong sindak. Habang humihiwalay, ang likod ng kapitan ay umbok at napunit. Mula sa sugat, dalawang malalaki at parang katad na pakpak ang lumabas. Basa pa sa dugo. Ang kanyang mga kuko ay humaba at naging matutulis. Ang kanyang mukha ay humpak at ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Ang parehong proseso ay nangyari sa iba pang mga miyembro ng konseho. Isa-isa, ang kanilang mga katawan ay nahati. Ang mga pakpak ay lumabas. Ang kanilang anyong tao ay naglaho at napalitan ng anyo ng mga demonyo. Mga manananggal, nakatayo sa aming harapan ang 6 na halimaw. Ang kanilang mga pangibabang katawan ay naiwang nakatayo na parang mga walang buhay na estatwa sa paligid ng mesa. Ang asawa ni Kapitan Ignacio na siyang umatake sa amin sa gubat ay lumipad papasok sa bintana at lumapag sa tabi ng kanyang asawa. Hindi ko sila mahanap, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay isang nakakatakot na pagsasama ng huni at salita ng tao. Hanapin ninyo sila. Utos ng halimaw na si Kapitan Ignacio. Ang boses niya ngayon ay mas malalim at mas malagim. Huwag ninyong hayaang makita nila ang pagsikat ng araw. Nanginginig kami sa takot sa loob ng kamalig. Kailangan naming umalis, ngunit ang aming mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Sa pagnanais naming umatras ng tahimik, ang aking paa ay tumapak sa isang maliit at tuyong sanga sa sahig ng kamalig. Crack! Ang tunog ay maliit lang, ngunit sa nakabibinging katahimikan ng gabi. Ito ay tumunog na parang isang putok ng baril. Sa loob ng bahay, ang lahat ng pag-uusap ay biglang tumigil. Ang 6 na halimaw ay sabay-sabay na huminto. At pagkatapos, dahan-dahan, ang ulo ng halimaw na si Kapitan Ignacio ay lumingon. Buway pinaw. Ang kanyang nagliliyab na mga mata ay direktang tumitig sa direksyon ng kamalig kung saan kami nagtatago. Walang salita. Walang sigaw. Isang tingin lang mula sa mga nagliliyab na mata ng halimaw na si Kapitan Ignacio ang kailangan para malaman naming tapos na ang laro. Takbo. Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig. Hinila ko si Lia at sa halip na dumaan sa pinto, sinipa namin ang marupok na pader sa likod ng kamalig. Ang mga lumang tabla ay bumigay. Sumabog kami palabas sa kadiliman ng gubat, kasabay ng pagsabog ng galit na mga sigaw mula sa bahay. Hindi kami lumingon. Ang tanging gabay namin ay ang takot. Ang gubat sa gabi ay isang labirinto ng mga anino at panganib. Ang matutulis na sanga ay humahaplos at sumusugat sa aming mga braso at mukha. Ang mga ugat ng puno ay tila mga bitag na handang pumatid sa amin sa bawat hakbang. Sa itaas, narinig namin ang malakas na pagaspas ng mga dambuhalang pakpak. Ang mga nakakabinging hiyaw ng mga manananggal ay pumupunit sa hangin. Mga tunog na nagmumula mismo sa impyerno. Hinahabol nila kami mula sa himpapawid. Sa ibaba, ang kaguluhan ay mas malala. Ang mga sigaw ng mga tagabantay ay umaalingaw-ngaw. Ang liwanag mula sa kanilang mga sulo ay sumasayaw sa pagitan ng mga puno,
na parang mga naghahanap na mata ng isang mas malaking halimaw. Hinila ko si Lia pababa sa isang makapal na talahiban, pinipigilan ang aming paghinga. Ilang sandali lang, dumaan ang dalawang tagabantay. Ang kanilang mga anino ay humaba at sumayaw dahil sa liwanag ng sulo. Napakalapit nila, ilang metro lang ang layo. Naririnig ko ang kanilang pagmumura at ang yabag ng kanilang mga paa. Isang maling galaw, isang malakas na paghinga at katapusan na namin. Nang makalayo na sila, tumakbo ulit kami. Walang direksyon, basta palayo. Sa aming pagtakbo, natanaw ko sa liwanag ng buwan ang isang pamilyar na hugis, isang dambuhalang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga higanteng galamay na yumayakap sa lupa. Biglang nag-flashback sa isip ko ang mga salita ni Apo Kadyo. Ang balete ang palasyo ng mga hindi nakikita. Huwag kang lalapit sa kanilang kaharian. Agad kong hinila si Lia sa kabilang direksyon. Palayo. Ang bawat aral ng aking lolo na dati kong tinatawanan ay isa-isang nagiging batas para mabuhay. Ang buong gabi ay isang walang katapusang pagtakbo at pagtatago. Ang pagod ay nagsimulang manaig. Ang aming mga baga ay nag-aapoy at ang aming mga binti ay parang bibigay na. Ang pag-asa ay unti-unti nang nawawala, nilalamon ng walang katapusang kadiliman ng gubat. Nang halos sumuko na kami, napansin ko ang isang bagay. Ang langit sa silangan ay nagsisimula ng magbago ng kulay mula sa itim patungo sa madilim na asul. Mag-uumaga na. Ang mga hiyaw mula sa itaas ay unti-unting naglaho. Ang mga aswang ay kailangang bumalik sa kanilang mga katawan bago sila masikatan ng araw. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Sa gitna ng pagmamadali, nakakita ako ng isang siwang sa isang malaking pader na bato. Isang maliit na kuweba. Doon! Sabi ko, itinuturo ito. Sumiksik kami sa loob ng masikip na butas. Ang loob ay madilim at amoy lupa. Ngunit ito ay ligtas. Isinandal namin ang aming mga likod sa malamig na bato. Parehong nanginginig, duguan, at pagod na pagod. Sa labas, ang mga huni ng ibon ay nagsisimula ng marinig. Isang senyales na tapos na ang gabi. Nakaligtas kami. Sa ngayon, habang iniisip namin na panatag na kami, isang tunog ang pumigil sa aming paghinga. Isang mababang ungol, galing sa bunganga ng kuweba. Dahan-dahan kaming lumingon. Ang liwanag ng papalapit na umaga ay hinarangan ng isang malaking anino. Habang ang aming mga mata ay nasasanay sa dilim, ang hugis ay naging malinaw. Isang dambuhalang itim na aso. Ang balahibo nito ay kasing dilim ng gabi at ang mga kalamnan nito ay bakat na bakat, ngunit hindi iyon ang nakapagpayelo sa dugo sa aming mga ugat. Ang mga mata nito, dalawang nagliliyab na pulang baka na nakatitig ng diretso sa amin mula sa dilim. Nahanap kami. Ang oras ay tila huminto. Sa masikip na espasyo ng kuweba, ang tanging gumagalaw at pagalaw ay ang nagniningas na pulang liwanag sa mga mata ng dambuhalang aso. Hindi ito ordinaryong hayop. Ang paraan ng pagtayo nito, ang talino sa likod ng mga mata nito, ay nagpapahiwatig ng isang masamang kamalayan na mas matanda pa kaysa sa mga batong nakapaligid sa amin. Ang bawat mababang ungol nito ay yumayanig sa lupa, umuukit ng dalisay na takot sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Walang daan para tumakas. Ang aming mga likod ay nakasandal sa malamig
at mamasa-masang pader ng kuweba. Ito na ang katapusan. Leah, manatili ka sa likod ko. Utos ni Dave. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may determinasyon. Dahan-dahan siyang gumalaw. Inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ko at ng halimaw. Dinampot niya ang pinakamalaking bato na abot ng kanyang kamay. Ang aso ay hindi tumahol. Naglabas lang ito ng isang malalim na pag-ungol mula sa kanyang dibdib. Ipinapakita ang isang hilera ng mga pangil na kasing puti ng buto at kasing talim ng mga bubog. Sa isang kisap mata, sumugod ito. Hindi ito isang simpleng pag-atake. Ito ay isang pagsabog ng itim na balahibo at nakamamatay na bilis. Ibinato ni Dave ang bato. Ngunit ang nilalang ay napakabilis. Umiwas ito na parang usok at sa isang maliksi na galaw, sinakmal ang binti ni Dave. Isang sigaw ng matinding sakit ang pumuno sa aming munting kulungan. Isang sigaw na hindi ko pa narinig mula kay Dave. Isang tunog ng nabaling buto at napunit na laman. Bumagsak siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa sobrang sakit. Ang maitim na dugo ay mabilis na kumalat sa kanyang pantalon. Sumigaw ako at dahil sa purong desperasyon, kumuha ako ng sarili kong bato at paulit-ulit na ipinukpok sa ulo ng halimaw. Ang tunog ay parang pagpukpok sa isang pader na bakal. Hindi man lang ito natinag. Binitawan nito ang binti ni Dave at humarap sa akin. Ang dugo ni Dave ay tumutulo mula sa kanyang mga pangil. Inaasahan ko na ang sunod na kagat. Inihanda ko ang aking sarili para sa kamatayan. Ngunit hindi iyon dumating. Sa halip, isang bagay na mas malala ang nangyari. Ang mga nagliliyab na pulang mata nito ay tila hindi ako nakikita. Tumingin ito sa akin na parang ako ay isang langaw lamang, isang bagay na hindi mahalaga. Ang tingin nito ay lumagpas sa akin at tumuon sa isang bagay sa aking tabi, ang aking bag. Ang bag na naglalaman ng lahat ng aming pag-asa. Sa isang nakakakilabot na sandali ng pagkaunawa, naintindihan ko na hindi nila kami gustong patayin. Hindi pa. Nais nilang wasakin kami. Binaliwala ng halimaw ang duguan kong kasama at ang aking walang saysay na pag-atake. Lumapit ito sa aking bag. Gamit ang kanyang makapangyarihang panga, kinagat nito ang aking kamera. Narinig ko ang nakakasuyang tunog ng nabasag na lente at nabaling plastic. Dinurog nito ang memory card sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sinisira ang bawat pixel ng katotohanan na nakuha ko. Pagkatapos, kinuha nito ang aking kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng aking mga obserbasyon, teorya at patotoo. At pinagpira-piraso ito gamit ang kanyang mga kuko. Walang nagawa kundi ang manood sa sindak. Ito ay isang metodikal na pagwasak. Ang bawat kagat, bawat kalmot ay isang sinadyang pagkilos. Hindi nila sinisira ang aming mga gamit. Sinisira nila ang aming kwento. Sila ay nagbubura sa amin. Tinitiyak na kahit makatakas kami, walang sino man ang maniniwala sa amin. Ang aming katotohanan ay mamamatay dito sa madilim na kuwebang ito, kasama namin. Nang matapos ito at ang mga piraso ng aming pag-asa ay nakakalat na sa sahig ng kuweba, muli itong tumingin sa amin. Ang mga pulang mata nito ay wala ng galit. Sa halip, mayroong isang bagay na mas masahol pa. Panunuya. Isang tingin ng absolutong tagumpay. Isang tingin na nagsasabing, "Sino ngayon ang maniniwala sa inyo?"
Pagkatapos, kasing bilis ng pagdating nito, tumalikod ito at naglaho sa liwanag ng umaga. Naiwan kami sa katahimian. Isang katahimikan na mas mabigat at mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Gumapang ako palapit kay Dave. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel at ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa kanyang binti. Pinunit ko ang isang piraso ng aking damit at mariin kong itinali sa kanyang sugat, ngunit alam kong hindi iyon sapat. Tumingin ako sa paligid, sa wasak na katawan ng aking kamera, sa mga punit-punit na pahina ng aking kwaderno, sa duguan at halos walang malay na si Dave. At doon, sa wakas, bumigay ako. Ang lahat ng tapang, lahat ng galit, lahat ng determinasyon ay naglaho. Ang tanging natira ay isang malawak at malamig na kawalan ng pag-asa. Napahagulhol ako, hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at masakit na pagtangis ng isang taong nawalan na ng lahat. Walang ebidensya, walang paraan para makalabas, at ang kasama ko ay nag-aagaw buhay. Talo na kami sa gitna ng aking pag-iyak, may narinig akong mahinang buong. Si Dave. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang isip ay wala sa kasalukuyan dahil sa sakit. Apokadyo. Ungol niya, ang pangalan ay isang multo mula sa nakaraan. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang nagpayelo sa dugo sa aking mga ugat at nagpatigil sa aking pag-iyak. Alam niya kung paano gumawa ng asin. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay nagpapadala ng isang alon ng nanunuot na kirot mula sa aking binti. Ngunit sa gitna ng sakit, isang bagay ang unti-unting lumilinaw. Isang pira-pirasong alaala, isang kwentong matagal ko nang isinantabi, na ngayon ay bumabalik na parang isang sagradong teksto. Ang mga salita ni Apokadyo. Tulungan mo akong umupo, sabi ko kay Leah. Ang boses ko ay mahina at pagod, ngunit may bagong kislap ng determinasyon. Habang maingat niyang inaayos ang duguang benda sa aking binti, ipinikit ko ang aking mga mata at pilit na hinukay ang nakabaon na kaalaman. Naalala ko ang isang gabi, habang nag-aaral ako para sa isang pagsusulit sa kolehiyo. Bigla na lang naglatag si Apokadyo ng iba't ibang uri ng asin sa aming mesa. Hindi lahat ng asin ay pantay-pantay, sabi niya noon. Ang asin na binibili natin sa palengke ay para sa lasa. Ngunit mayroong isang uri ng asin na para sa kaluluwa. Isang asin na kinatatakutan ng mga demonyo. Ang tawag dito ay ang ritual. Ang paggawa nito ay isang sikretong ipinasa sa aming lahi. Kailangan ng 3 bagay: tubig dagat na puro, isang sinaunang dasal o orasyon, at isang espesyal na halamang gamot na ayon sa kanya ay tumatubo lamang sa mga isinumpang lupain. Isang halaman na kumukuha ng lakas mula sa kadiliman para labanan ang kadiliman. Idinilat ko ang aking mga mata at tumingin kay Leah. May pag-asa pa. Ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat. Sa una, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang reaksyon ng isang taong sanay sa katotohanan at ebidensya. Ngunit ang katotohanan ng malasombra ay hindi na sumusunod sa mga batas ng mundo niya. Tumingin siya sa aking sugatan na binti, pagkatapos ay sa mga piraso ng kanyang winasak na kamera. Wala nang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang desperadong pangangailangan na lumaban. Gagawin natin, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, pero hindi namin ito kaya ng kami lang. Kailangan namin ng tulong. Sa dilim ng gabi, palihim naming nilapitan ang ilang mga bahay.
Hindi ang mga bahay ng mga tagabantay, kundi ang mga bahay ng mga tahimik, ng mga taong ang mga mata ay puno ng pighati. Mga pamilyang may nawawalang mga anak, asawa o kapatid. Mga biktima na pagod ng maging biktima. Sa una, takot ang kanilang tugon. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa aming mga mukha at narinig ang pangalan ni Apocadyo, isang pangalan na tila may bigat pa rin sa baryong ito. Isang maliit na ningas ng paghihimagsik ang nagsimulang sumiklab sa kanilang mga puso. Isang matandang lalaki na nawalan ng 2 anak na lalaki sa ritual ng bilog na buwan ang unang sumang-ayon. Sunod-sunod, isang maliit na grupo ang nabuo. Ang kanilang sandata ay hindi mga itak, kundi ang pinag-isang dalamhati. Ang unang hakbang ay ang pinakadelikado, ang paghahanap sa halamang gamot sa gubat. Sa liwanag ng araw, habang ang mga manananggal ay natutulog, isang maliit na grupo pagtadu kasama si Lia ang pumasok sa nakakatakot na kakahuyan. Naiwan ako, hindi makalakad, naghihintay na may pag-aalala. Bawat oras na lumipas ay parang isang kawalang hanggan. Sa wakas, bumalik sila. Dala ang isang halaman na may mga dahong kulay pilak na tila kumikinang kahit walang liwanag. Ang susunod na hakbang ay ang tubig. Dahil malayo sa dagat, ang tanging pag-asa namin ay ang isang lihim na bukal sa ilalim ng lupa na alam ng mga matatanda. Isang bukal na sinasabing kasing alat ng mga luha. Palihim silang kumuha ng isang malaking banga ng tubig mula rito. Nang gabing iyon, sa gitna ng plaza, sa mismong lugar kung saan namin nakita ang taong may punit ng ngiti, inihanda namin ang lahat. Tinanggap ko ang aking tungkulin. Hindi na ako si Dave, ang dokumentarista. Ako ang apo ni Apocadyo. Gamit ang isang piraso ng uling, iginuhit ko sa lupa ang mga anilo ang mga sinaunang simbolo ng proteksyon na itinuro sa akin. Isang malaking bilog na may mga masalimuot na disenyo sa loob. Inilagay namin ang banga ng tubig sa gitna. Ang mga taga-baryo na kasama namin ay bumuo ng isang bilog sa paligid ko, hawak kamay. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pag-asa. Inihulog ni Lia ang halamang gamot sa tubig. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong bigkasin ang orasyon. Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang hindi sa akin galing. Ang mga ito ay sinauna, makapangyarihan at puno ng bigat ng mga henerasyong nagdaan. Nagsimulang magkaroon ng kakaibang reaksyon ang tubig. Dahan-dahan itong umikot at isang mahinang liwanag ang nagsimulang manggaling dito. Nararamdaman namin ito. Ang pag-asa ay nagsisimula ng magkaroon ng anyo. Ngunit bigla, isang anino ang gumapang sa gilid ng plaza. Doon sila nakatayo. Si Kapitan Ignacio, kasama ang kanyang mga tagabantay. Hindi sila sumusugod. Nakatayo lang sila doon, nanonood. Isang dahan-dahan at mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mukha ng kapitan. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Talaga? Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panunuya na tumagos sa aming mga buto. Sa tingin ninyo, kayo ang unang sumubok niyan? Ang mapanuyang tanong ni Kapitan Ignacio ay hindi naghasik ng takot sa akin. Sa halip, ito ay isang susi. Isang susi na nagbukas sa huling pinto ng aking pag-aalinlangan at nagpakawala sa dalisay na galit. Kung may iba pang sumubok at nabigo, ibig sabihin ay mayroon silang kinatatakutan. Ang ritual na ito gumagana at alam niya iyon.
Nag-aaksaya siya ng kunang oras. Bulong ko sa mga taga-baryo na nakapaligid sa amin. Ang boses ko ay biglang naging kalmado at matatag. Huwag kayong bibitaw. Huwag kayong titingin sa kanya. Ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal. Protektahan ninyo si Dave. Tumingin ako sa paligid. Bilang isang mamamahayag, sanay akong mag-analisa ng isang magulong eksena. Nakita ko ang mga tagabantay na may dalang mga sulo, nakakalat at naghihintay ng utos. Nakita ko ang mga tuyong kariton at mga bunton ng dayami sa gilid ng plaza. Nakita ko ang aming kahinaan at nakita ko ang kanilang kahinaan. Ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang kanilang pagiging kampante. Sunugin ninyo. Sigaw ko sa dalawang lalaki na pinakamalapit sa akin. Itinuturo ang mga bunton ng dayami. Gawing pader ng apoy. Sa isang sandali, nag-alinlangan sila. Ngunit nang makita nila ang apoy sa aking mga mata, kumilos sila. Kinuha nila ang mga sulo mula sa mga nakatakdang poste at ibinato sa mga tuyong materyales. Sa isang iglap, isang dambuhalang pader ng apoy ang biglang tumayo. Humihiwalay sa puwersa ni Kapitan Ignacio. Ang gabi ay naging araw sa liwanag ng nagngangalit na apoy. Nagsigawan ang mga tagabantay sa pagkalito. Ang kanilang perpektong pormasyon ay nasira. Ito na ang aming pagkakataon. Ngayon na laban. Ang sigaw ko ay naging hudyat ng isang desperadong digmaan. Ang mga taga-baryo, armado ng mga itak, mga piko at galit na naipon sa loob ng maraming taon, ay sumugod sa mga nalilitong tagabantay. Ang plaza ay naging isang larangan ng labanan. Ang tunog ng nag-uumpugang bakal ng mga sigaw ng sakit at galit ay pumuno sa hangin. Hindi ako mandirigma, pero isa akong estratehista. Itinuro ko sa kanila kung saan ilalagay ang mga lubid para patirin ang mga kaaway. Kung paano gamitin ang usok mula sa apoy para lituhin sila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang matandang lalaki na nawalan ng 2 anak. Nakikipaglaban siya na parang isang kabataan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa paghihiganti. Isang malaking tagabantay ang malapit ng paluin ng isang batang babae gamit ang isang malaking pamalo. Walang pag-aalinlangan, itinulak ng matanda ang babae palayo at sinalo ang palo. Bumagsak siya, ngunit bago siya malagutan ng hininga, ngumiti siya sa akin. Isang ngiti ng kapayapaan, isang sakripisyo na hindi malilimutan. Pagkatapos, sa gitna ng usok, nakita ko siya. Ang anak ni Mang Celso at Aling Nida, si Tomas. Nagkatitigan kami. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkalito. Bakit? Sigaw ko sa kanya habang papalapit siya sa akin dala ang isang kalawanging itak. Pinatay nila ang iyong mga magulang. Binigyan nila ako ng kapangyarihan. Di sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay babasag. Dito ako ay may halaga. Hindi ako isang hamak na magsasakalang. Ang halaga na kapalit ay ang iyong kaluluwa. Sumugod siya. Ang aming paglalaban ay hindi maganda. Ito ay pangit, desperado at malungkot. Nakita ko sa kanyang mga mata ang multo ng lalaking maaaring naging siya bago siya lamunin ng kadiliman. Sa huli, nadisarmahan ko siya. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak, talunan. Hindi ko siya pinatay. Ang pagkatalo sa harap ng mga taong pinagtaksilan niya ay isang parusang mas mabigat pa kaysa kamatayan. Lumingon ako sa gitna ng plaza. Si Dave.
Nakaluhod siya sa isang tuhod. Ang mukha niya ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay nakapikit sa konsentrasyon. Sa kabila ng sakit, sa kabila ng ingay, patuloy siyang bumibigkas ng mga salita ng orasyon. Huling patak ng luha, unang butil ng pag-asa, sa init ng galit, sa lamig ng pananampalataya, isilang ka. Sa huling salita niya, ang tubig sa banga ay biglang kumulo ng marahas. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog mula rito. Itinutulak palayo ang lahat ng anino. Ang kumukulong tubig ay biglang tumigil at sa loob ng ilang segundo, sa aming mga mata, ang tubig ay naging mga kumikinang na kristal. Ang banal na asin. Nagawa niya. Ang mga aswang na abala sa paglipad sa itaas ng pader ng apoy ay biglang sumigaw sa sakit dahil sa liwanag. "Dave!" Sigaw ko. Ginamit niya ang kanyang huling lakas. Kinuha niya ang banga at sa isang malakas na sigaw, ipinukol ang mga kristal ng asin sa hangin. Ang epekto ay madalian at nakakapangilabot. Bawat butil ng asin na tumama sa balat ng isang aswang ay nagsunog na parang asido. Ang kanilang mga sigaw ay naging mga nakakabinging hiyaw ng purong paghihirap. Ang kanilang laman ay natutunaw na parang kandila. Umuusok ng maitim at mabahong usok. Ang kanilang mga pakpak ay naging abo sa hangin. Sila ay naglalaho, binubura mula sa mundong ito. Ngunit si Kapitan Ignacio, ang pinuno nila, ay hindi basta-basta sumuko. Habang ang kanyang katawan ay nasusunog at naglalaho, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas para sa isang huling pagkilos ng galit. Sa halip na si Dave, sa akin siya tumingin. Sa isang nakakatakot na bilis, lumipad siya, o kung ano pa ang natira sa kanya, patungo sa akin. Bago pa man ako makagalaw, ang kanyang nasusunog na muka ay nasa harap ko na. Ang kanyang hininga ay amoy abo at kamatayan. At sa huling segundo bago siya tuluyang maging alikabok, bumulong siya sa aking tainga. Isang huling sikreto, isang huling sumpa. Ang pagsikat ng araw sa baryo Malasombra ay hindi kailanman naging ganito kahulugan. Ang mga unang sinag ng liwanag ay hindi na sinasalubong ng makapal na hamog ng takot, kundi ng manipis na usok mula sa mga natirang apoy ng labanan. Ang liwanag ay tumama sa isang tanawing parehong kahindik-hindik at mapagpalaya. Ang plaza ay puno ng mga sugatan, ng mga nasawi, at ng abo ng mga halimaw na dating naghari dito. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang hangin ay malinis. Ang bigat ay nawala. Tapos na. Ang mga natirang tagabantay ay sumuko na. Ang kanilang kapangyarihan ay naglaho kasama ng kanilang mga amo. Ang mga taga-baryo, bagamat pagod at nagluluksa, ay nagsimulang kumilos. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa sariling kalooban. Kinuha nila ang mga natirang banal na asin at isinaboy sa bawat sulok ng kanilang mga tahanan, sa lupa ng kanilang mga bukirin, sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay isang ritual ng paglilinis, isang kilos na parehong nagpapalaya at nagpapaalala ng kanilang pinagdaanan. Si Dave, na ngayon ay isang bayani sa kanilang mga mata, ay inaalagaan. Ang kanyang sugat ay malala, ngunit hindi na nakamamatay. Habang ginagamot siya ng isang matandang babae, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, nagtatanong. Alam niyang may ibinulong sa akin si Kapitan Ignacio. Nginitian ko lang siya, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Makalipas ang ilang araw,
nang kaya nang ilakad ni Dave ang kanyang sarili sa tulong ng isang saklay. Oras na para umalis. Ang mga taga-baryo ay nagtipon para ihatid kami. May mga luha, may mga pasasalamat, may mga pangakong hindi na nila hahayaang mamuno muli ang dilim. Bago kami sumakay sa isang luma ngunit gumaganang truck na inayos nila para sa amin, isang batang babae ang lumapit at nag-abot sa akin ng isang bulaklak. Habang paalis kami sa Malasombra, sa wakas ay nakita namin ang baryo sa ilalim ng sikat ng araw. Walang hamog. Ito ay isang ordinaryong baryo na may mga bahay na nangangailangan ng kumpuni at mga bukirin na nangangailangan ng pag-aalaga. Ngunit ang mga sugat nito, tulad ng sa amin, ay mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Hindi kami lumingon. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay sa Maynila ay bumalik sa dati. Ngunit ako ay hindi na. Ang kwento ng Malasombra ay isang multo na laging nakasunod sa akin. Sinubukan kong isulat ito. Bawat salita ay parang isang kasinungalingan. Masyadong simple para ilarawan ang lalim ng kasamaan na aming nakita. Ang aking editor ay hindi naniwala sa akin. Isang mass hysteria dahil sa isang uri ng fungus sa kanilang pagkain marahil, sabi niya. Leah, kailangan mo ng ebidensya. Ngunit ang ebidensya ay abo na at ang alaala ay isang sugat na ako lang ang nakakaramdam. Isang gabi, habang naghahapunan ako sa aking apartment, napansin ko ang isang bagay. Ang adobo na niluto ko, isang pamilyar na lasa, ay parang walang dating. Matabang. Kumuha ako ng asin at binudburan ito. Hinalo ko at tinikman muli. Wala pa ring lasa. Kumuha pa ako ng asin. At isa pa hanggang sa ang aking pagkain ay halos maputi na sa dami nito. Ngunit wala pa rin. Wala akong malasahan. Ang tanging naroon ay ang texture, ang init, ngunit ang pinaka-importanteng lasa, ang alat, ay nawala. At doon, sa katahimikan ng aking kusina, ang huling bulong ni Kapitan Ignacio ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kasing linaw ng gabing sinabi niya ito. Maaari akong mamatay, ngunit ang sumpa ng lupang ito ay laging naghahanap ng bagong tahanan. Ngayon, matitikman mo ang isang mundong walang lasa, magpakailanman. Ang kutsara ay nahulog mula sa aking nanginginig na kamay. Napahawak ako sa counter para suportahan ang aking sarili. Ang sumpa ay hindi natapos. Ito ay nailipat lamang. Lumakad ako papunta sa salamin sa banyo. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon. Ang babaeng nakaligtas sa impyerno. Tinitigan ko ang aking mga mata. Naghahanap ng anumang pagbabago. Sa isang iglap, sa isang kisap mata na napakabilis, na halos isipin kong ito ay imahinasyon ko lang. Nakita ko ito. Ang aking mga mata ay nagliyab. Isang sandali nang nagbabagang pula, kasing pula ng mga mata ng halimaw sa gubat. Ang sumpa ay hindi nasira. Nakahanap lang ito ng bagong sisidlan. At dito nagtatapos ang madilim na paglalakbay ni Leah Serrano at Dave Reyes sa Baryo Malasombra. Maraming salamat. Taos puso akong nagpapasalamat sa pagsama mo sa akin hanggang sa huling pahina. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga gabing binabagabag ako ng katahimikan ng baryo at may mga umagang sinalubong ko ang pag-asa kasama ng mga tauhan. Bagamat madilim ang landas na kanilang tinahak, ninais kong ipakita na kahit sa pinakamatinding takot,
may puwang pa rin para sa katapangan, na ang sakripisyo ay isang anyo ng pag-ibig at ang pagpapatawad kahit sa sarili, ang unang hakbang tungo sa paghilom. At higit sa lahat, na ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kayang puksain ng anumang uri ng dilim. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo sa anumang paraan, kung may iniwan itong tanong o damdamin sa iyong puso, nais kong marinig ang iyong boses. Ang iyong mga saloobin ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.